Ito ang itsura ng Kapulong Bridge noon. Marami pa itong mga barong-barong dito sa ibabaw at saka sa baba. Ito yung literal na nasa danger zone. Tapos nagkaroon dito ng massive demolition at yung iba naman dito nabigyan ng relocation tulad sa Cavite. Pero ngayon, kamusta na itong lugar nito? Unti-unti nang nilagyan dito ng pumping station. Pero kamusta na ang mga basura dito? Tinayuan ba ito ulit ng mabahay? Nandito na tayo ngayon sa Kapulong, Manila. So ating i-update ngayon kabayan itong ilalim ng tulay, no? Itong Kapulong Bridge. Ito yung nagkaroon ng demolition. So maraming mga barong-barong ang natanggal dito. At yung karamihan na na-demolish mga bahay ito, nabigyan ng relocation. Doon yun sila sa Cavite. So ngayon maraming nagtatanong na doon sitwasyon doon. Malinis na ba or meron pang mga nakatira, no? Tiral na kwanto, nasa danger zone. Although marami pa dito sa mga area ng Manila, yung kailangan mabigyan ng maayos sa tirahan, no? So ilan pa lang to. So ba yun, malapit kasi ito sa Estero de Pitas. Tingnan natin yung sitwasyon ngayon. Mga bahay dito, tsaka yung pinagbago naman, meron ng pumping station, no? Ito yung magsisilbing kung kabay kapag nagkaroon ng bagyo dito. Ayos, oh. Diba? Ito mga kaunting basura, ko na lang yan, kaunting linis na lang yan. Oh, diba? Tingnan nga natin kung gumagana. Ay, ayan, meron siyang floodgate, oh. Ito malaking tulong to kabayan para in case na merong bagyo, no? Hindi aapaw yung tubig. Ayos, at wala ng mga nakatira dito, no? Ayos. Dati kasi yung mga kwanto guys, talagang maraming mga bahayan ang nakatayo. Yan po yung update natin. At least hindi na siya tinayuan. Dati kasi kung dito napaka delikado, no? Yung mga nakatira dyan. So nilagyan na siya ng bakod para di tayuan na ito. Ano to? Ano tawag nito? Parang may halaman ba ito? Ayun, may mga design lang pala. Ito, Estero de Pitas, papuntang Quantum, Manila Bay. Tinilagyan na talaga siya ng ganito para hindi tayuan ng bahay. Tinatanggal yung mga nakatira sa estero. Ito dati kasi guys, may mga bahay dito nakatayo yan. So nilagyan na siya ng ganito para hindi tayo ulit kasi dadami ulit yung mga nakatira dito. Minsan naabot ng kwanto ng gitna ng estero. Naibilang ko niya yun. Karamihan yata gawin parang galing doon sa kabila yun. Dito yung agos ng tubig. Tapos meron siyang dito, yung tawag ito parang boya yata yan eh. Para hindi lalampas yung mga basura. Ito mga plastic dito, yan yung mga dami, no? Marami pa rin pala talagang tatapon ng basura dito sa estero. Ito palabas ng Manila Bay, nilagyan siya ng harang. Pero ganun pa man, natanggal na yung mga bahay dati dyan na. Tanggal na rin siya.
Ang Estero de Pitas, isa sa mga mahalagang daluyan ng tubig o estero sa Manila. Particularly na matatagpuan dito sa distrito ng Tondo, Manila. Ito ay bahagi na mas malawak na network ng mga estero na konektado ito sa Pasig River at Manila Bay. So ito po yung pumping station tsaka meron ding flood control gate dyan. Throughout the years kabayan, itong mga bahay dito unting-unting nililipat na yun sa bahay sa tirahan. Dito dati sa gilid niya marami. Pero mapapansin mo yung pinunta natin malapit sa Kapulong Bridge, na-relocate na at nilagay na siya ng harang. No? Ito po yung Condominium 1 and 2, yan yung pabahay. No? May kita mo yung sa kanan, yung mga puro green, yan po yung Smoky Mountain. Pero marami pa dito ang kailangan mabigyan ng relocation. Karamihan ng mga bahay na nakatayo dito malapit sa estero talaga. Kita mo yun, no? May mga bahay dyan. Kasi dyan daw madali ito magpatayo dati, no? Pero kung titignan mo kabayan, siguro mga ilang buildings pang kailangan dito para mabigyan ng maayos na tirahan yung mga nakatira dito. Nabanggit din ni Yorme na walang itatapon sa labas. Lahat ng mga nakatira na dito na more than 20 years na, dito yan ililipat. Hindi itatapon sa malalayong lugar. Kaya naman, puspusan din talagang pangarap na magkaroon para mas maraming pabahay dito sa Manila. Mapapansin mo, walang mga basura masyado dito papuntang Manila Bay. Dahil ito, nilagyan nila ng trash trap. Ito yun, no? Para hindi lumampas yung mga basura. Karamihan kasi nito, galing dyan sa may tulay lang. Meron kasi ulit parang tinayuan yata or may nakatira pa dito dyan sa mga ibabaw. No? Kap na linisin ang estero sa pamamagitan ng paglalagay ng mga trash trap at regular dredging, pagtanggal ng mga burak. May bahagi rin dito na pinaganda sa pamamagitan ng linear parks, o mga walkways upang maging maayos sa pampubliko. Yan. So dito yung mga barong-barong dati guys. So maniwala kayo, dito sa ilalim ng tulay may mga nakatira dati dyan. So more than 20 years yata. Pero ngayon may kita mo, unting-unting inayos na. Ito mga basura, araw-araw meron yan siya. Galing sa mga ibang lugar dito eh. Hindi lang dito sa area kasi wala na naman nakatira dito, kaunti na lang.